Mga kapatid, nasa ating po linya ngayon si Obet Madrina para sa pinakahuling sitwasyon nitong Super Typhoon Uwan. Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig po natin. At narito ngayon update natin sa Bagyong Uwan na ito po ay naglandfall po sa may bahagi po ng Aurora kagabi po no, sa Dinalungan Aurora. At ngayon po ang huling lokasyon niya ay nasa katubigan na po ng Bacnotan sa La Union at patungo na po dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang kanya pong lakas, nung tumama po ito dito sa may Aurora kagabi, ay mula po sa pagiging super typhoon ay naging isang typhoon category na lamang po itong bagyong si Uwan. Ngayon po ang kanyang lakas ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso po nasa 230 kilometers per hour. At kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Manong Ted, ito po yung mga lugar na may nakataas po na tropical cyclone wind signal. Sa ngayon po wala na po tayong signal number 5 kasi isa na pong tropical typhoon category na lang po yung bagyo natin. Nakataas po ang signal number 4 sa western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao kasama ang Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur. Ganyan po sa mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion of Tarlac, northern portion of Zambales. Signal number 3 naman po ngayon sa southwestern portion ng mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, katimugang bahagi ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Ifugao, rest of Abra, rest of Mountain Province, Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, rest of Nueva Ecija, northern central portions ng Aurora, western portion ng Bulacan kasama ang lalawigan ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Zambales at hilagang bahagi ng Bataan. Signal number 2 naman po dito sa Metro Manila, kasama ang nalalabing bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, rest of Isabela, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Aurora, rest of Bulacan, rest of Bataan. Kasama din po yung Polillo Islands at lalawigan ng Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern central portion sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number 1 naman ngayon sa Batanes, hilagang bahagi ng Palawan kasama ang mga isla ng Calamian, Cuyo at Cagayan Silio, lalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, Romblon, nalalabing bahagi po ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro. Sa Kabisayaan po, may mga lugar pa rin nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa western and central portion ng Northern Samar, northwestern portion ng Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama ang Kaluya Islands. Ngayon po, base po sa latest track ng Bagyong Uwan, nakikita po natin na ngayon nga po ay patungo na sa West Philippine Sea ito. Posible pong mamayang gabi or bukas ng umaga or madaling araw ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat base rin sa track natin, maaari po itong pumasok no, kasi magre-recurve po ito. Patungo po ito sa bahagi naman ng Taiwan. Maaari po itong, yung pangalawang landfall niya, Manong Ted, sa Taiwan na po. No? So una po dito sa Aurora, sunod po ay sa Taiwan at doon po maaaring tuluyan na itong humina at possible po maging isang low pressure area na lamang pagdating ng araw ng Sabado. Samantala po, inaasa natin ngayong araw na mababawasan na yung mga lalakas na mga pag-ulan, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Luzon kung saan nga tumama yung bagyo. Lalo po mamayang hapon, posible po mabawasan na po mga light to moderate rains na lamang yung mararanasan. Pero ngayong umaga, Manong Ted, bagamat nasa katubigan na nga po itong bagyo, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin at malalakas na mga ulan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Ilocos region at ng Central Luzon. May nakataas pa rin tayong gale warning po sa malaking bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi po ng Kabisayaan, lalo na dito sa may area ng Western Visayas. Delikado pa rin maglayag yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga nabanggit po na lugar, na mga around 50 to 55 kilometers po from the shore, dahil po magiging maalon pa rin yung karagatan. Manong Ted, yan po yung ating update sa Bagyong Uwan. Obet, itong mga pag-uulan na inihatid nitong si Uwan, anong mga factors dito na hindi naman, praise God, hindi ganoon kabigat ang ibinuhos nito? Sa partikular itong mga dinaanan niyang lugar, pati nga yung mga naghanda ng todo, mas mainam nga naghahanda tayo ng sobra kaysa naman sa kulang. Anong mga factors dito? Opo. Isa po kasi sa mga katangian po, halimbawa kapag masyado pong mabilis, makita natin medyo mabilis yung bagyo, hindi po nabababad yung lugar. Kaya po hindi, bagamat malalakas po yung ulan, pero dahil mabilis pong dumaan yung bagyo, hindi po masyadong
bumagsak yung ganong karaming ulan. Ikalawa po, no, kadalasan po kapag meron pa tayong ibang weather system gaya ng habagat, kung maalala po ng mga or familiar mga kababayan po natin, kapag meron pong interaction sa ibang weather system gaya ng habagat, pwede pong mapalakas yung mga pag-ulan. Pero sa kaso po nito, wala kasi tayong habagat, meron tayong amihan pero nasa may extreme northern Luzon, so hindi ito masyadong nagdadala rin ng mga pag-ulan. Kaya lahat po ng ulan dala lang po ng bagyo, no. Sa ibang mga instances po, lalo na kapag habagat season, yung interaction ng bagyo at habagat, yun po yung minsan nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Pero sa kaso po ni Bagyong Uwan, yung concentration po, may mga na-record po tayo na more than 200 mm, pero doon lang po talaga sa dinaanan ng bagyo po. At dahil nga medyo mabilis siya, hindi po masyadong nababad yun. Minsan, yun po yung term na ginagamit namin, nababad po yung mga lugar at tuloy-tuloy yung mga malalakas na pag-ulan. Is it safe to say, Obet, na ngayon, today, no, hanggang mamayang hapon, itong mga lugar na dinaanan, particularly itong Bicol Region hanggang Southern Tagalog, Metro Manila at Central Luzon, hindi na makakaranas na red rainfall warning? May mga posibilidad pa rin po, no, lalo na po dito sa may, bigyan ko na lang din yung mga nasa western section, posible pa rin po na magkaroon. Sa inalabas po natin na weather advisory, posible pa rin yung more than 100 millimeters, pero posible po dito na lang yung sa mga western section po ng Luzon, in particular na Ilocos Region, sa Zambales area, or sa Bataan, posible po na magkaroon pa rin ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan. Pero mamayang hapon po, dahil nga medyo palayo na yung bagyo, significantly mababawasan na po yung malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi din ng Luzon. You're talking about Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union. Ito yung nasa may bandang West Philippine Sea, no? Yes, tama po, Manong Ted. Okay. Maging isama na rin po natin yung Ilocos Sur at Ilocos Norte. Alright. At sa ngayon, Obet, ang panahon sa Cebu para doon sa mga ginagawang relief operations dahil nga kay Bagyong Tino, kumusta naman doon? Opo, nakikita natin, Manong Ted, no, base sa ating forecast, posible po na medyo maulap na kalangitan na lamang kasi malawak pa rin po, nasa 1,500 kilometers yung diameter ng bagyo. So possible pa rin po na medyo may mga kaulapan pa rin na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahinang hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Kabisayan. Sa Cebu po, posible po na papunta na po sa maaliwalas sa panahon yung mararanasan po starting mamaya po hanggang sa mga susunod na araw. Sir Obet, dahil nga sa nasa labas na ng Luzon, itong si Uwan, masasabi ba natin na tayo ay out of danger na o meron pa rin pong pagkakataon na magiging mabigat ang ulan sa certain areas o babalik ito? Kasi di ba sabi nyo nga parang nagka-curve siya, parang may boomerang na ganoon o hindi naman? Opo. Siguro po, safe to say na ngayong umaga may mga potential or posibilidad pa rin ng mga pagbugso ng hangin kahit po wala masyadong malalakas na mga pag-ulan. Dahil nga yung malawak po yung bagyo, so minsan po may mga gustiness pa rin yan, mga pagbugso ng hangin na maaring maranasan. So masasabi po natin ngayong umaga, medyo crucial pa rin. May mga posibilidad pa rin ng mga pockets po, no, or mga localized na biglang malalakas na mga paghangin po, no, pagbugso ng hangin na maaring maranasan at least ngayong umaga po. Okay. Marami pa po yung malaki yung ibinawas. Marami kasi mga nakikita natin sa social media, marami nagpapasalamat sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Ano po ba ang scientific ninyong explanation dito, Sir Obet? Opo. Una po siguro ay paliwanag natin, no, nung tumama po, kung meron po tayong graphics dyan, no, pinakita po natin na pinost po ng Pag-asa yung pagtama ng sentro ng bagyo doon sa Aurora. At makita po, no, gamit yung ating radar na nasira na yung sentro ng bagyo. Halos hindi na makita yung sentro ng bagyo. Dahil po meron tinatawag na friction, no, yung friction force, yung halimbawa po, sumasadsad na po yung sentro ng bagyo. So ang mangyayari, masisira po yung kanyang pabilog po, yung bilog niya na sentro. So pagpapakita din yon na humihina po siya, no? At dahil nga po dun sa tinatawag natin na friction effect po, no, yung friction niya, lalo na sa mga kabundukan. Pero kailangan bigyan ko rin po siguro ng diin. Tama po, medyo humihina po yung bagyo, although typhoon category pa rin siya. Pero po mahalaga din po na tingnan natin kapag po tumatama rin po sa kabundukan yung bagyo, yung mga exposed nasa weather bulletin po natin yan, nasa TC bulletin po natin na pinapayuhan din natin kasi po yung mga exposed po sa mga lugar sa kabundukan, maaring mas makaranas ng mas malakas na hangin, no? Dahil nga po exposed po sila, so posible po na makaranas po ng mga malalakas na hangin po yung mga nasa mas mataas na elevation kumpara po kung nasa shielded po yung lugar. So again, malaki po yung epekto ng mga bundok in the sense na hindi na po humihina po yung bagyo, pero may mga pagbugso pa rin ng hangin na maaaring maranasan. Okay, sige. So, Obet, ang ating aasahan na panahon ngayon, later in the day hanggang bukas will be generally fair na, no?
Yes po, Okay. opo. Sige. Siguro po, ang pinaka nakikita po natin kung ano man cloudy, no? Yung maulap na kalangitan, Mhm. na may mga possible pa rin na mga light to moderate rains. Pero by tomorrow po, yon possible po na mas generally fair weather na po sa malaking bahagi ng Luzon. So yung mga magsasagawa po ng mga relief operations, Okay. magagawa na po yun sa mga susunod na araw. Pero Manong Ted, bigyan ko lang po ng diin dahil nga magre-recurve yung bagyo. Yung mga kababayan naman natin sa Batanes, inalis yung posibilidad po na medyo makaranas din ng mga pagbugso ng hangin. Once na pumasok po dito sa Philippine Area of Responsibility, araw ng Huwebes, magbibigay naman po tayo ulit ng update kung ano po yung maaaring maging epekto po nito sa extreme northern Luzon naman. Alright, Dahil sige. area naman ng Taiwan yung tatamaan. Salamat na marami sa iyo, Obed, sa iyong pinakahuling balita tungkol kay Uwan at mabuhay ang mga tagapag-asa. Thank you for your service. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!